Guni-gunihin mo, ilang buwan ng mga iniksyon at isang umaga, tiningnan mo ang iyong binti at ito ay nangingitim at nagsimulang mabulok doon mismo sa iyo. Ngayon mismo, doon mismo sa iyo, habang buhay ka pa. Ito ay Dizomorphine, kilala rin bilang crocodile, isang gawang bahay na timpla na gawa sa mga patak ng ubo, payat na pintura, at asido. Literal na, gamit ang anumang makikita mo sa ilalim ng lababo sa kusina. Ang isang dosis ay nagkakahalaga ng wala pang $5. Kaya naman paborito ito ng mga walang kayang bumili ng iba pa. Ngunit ang tunay na halaga ay hindi binabayaran ng pera, nasa loob ito ng iyong katawan. Pagkatapos ng iniksyon, kinakalawang ng timpla ang mga dingding ng mga daluyan ng dugo mula sa loob. Humihinto ang normal na daloy ng dugo. Nagsisimulang mamatay ang tissue, una sa paligid ng lugar ng iniksyon, pagkatapos ay kumakalat sa buong katawan. Nagdidilim ang balat, nagkakaroon ng ulcer at nagbabalat ng pumutok. Tinatawag ito ng mga doktor na necrosis. Tinatawag ito ng mga ordinaryong tao na impyerno. Ang amoy mula sa mga naturang sugat ay isa sa mga pinaka hindi matiis na nararanasan sa medisina. Ang mga amputasyon ay isang karaniwang resulta para sa mga gumagamit ng Dizomorphine ng mahigit 1 taon. Una, isang daliri. Pagkatapos ay isang paa. Pagkatapos ay ang buong binti. At kahit na yon ay hindi palaging nakapagliligtas sa tao. Ang karaniwang inaasahang haba ng buhay pagkatapos ng unang paghinto ay 2 hanggang 3 taon. Hindi mula sa labis na dosis. Ang katawan ay basta na lamang naghihiwalay mula sa loob tulad ng isang lumang tubo sa ilalim ng presyon, dahan-dahan at tahimik. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang tao ay nananatiling may malay sa buong oras. Pinapanood nila habang ang kanilang katawan ay nawawala ng paunti-unti. At patuloy silang nag-iiniksyon dahil ang sakit ng paghinto ay mas malakas kaysa sa takot sa kamatayan. Paano kung ang kamatayan ay kasya sa isang sobra? Hindi ito isang metapora. Ilang butil ng puting pulbos na halos hindi makita sa papel ay pumapatay ng isang nasa hustong gulang sa loob lamang ng ilang minuto. Ang fentanyl ay naimbento para sa mga pasyenteng may cancer na may hindi matiis na sakit. Ito ay halos 100 beses na mas malakas kaysa sa morphine. Ang 100 beses ay hindi porsyento. Ito ay iba't ibang sangkap mula sa iba't ibang liga. Ang nakamamatay na dosis ng fentanyl ay humigit kumulang 2 miligramo. Iyan ay mas mababa kaysa sa ilang butil ng asin. Bilang paghahambing, ang nakamamatay na dosis ng heroin ay halos 50 beses na mas malaki. Napakalaki ng pagkakaiba. Sinimulan na ng mga kriminal na palihim na idagdag ito sa iba pang mga sangkap, mga tableta, pulbos, kahit na marijuana. Iniisip ng isang tao na umiinom sila ng isang bagay. Ngunit nakakakuha sila ng fentanyl. At wala silang oras para mapagtanto na may mali. Ganito ang hitsura ng isang overdose, biglang tumahimik ang tao. Nagiging asol ang mga labi. Nanghihina ang katawan. Huminto ang paghinga. Mula sa pagkakadikit hanggang sa kamatayan ay minsan wala pang 3 minuto. Ang mga ambulansya ay talagang walang oras. Sa isang taon, ang fentanyl at ang mga derivatives nito ay pumatay ng mahigit 70,000 tao sa Estados Unidos. Higit pa yan sa buong populasyon ng isang karaniwang lungsod sa Europa. At nangyayari ito taon-taon. Natuto ang mga lihim na pabrika na gawin ito ng mura, mabilis, at halos hindi matukoy. Ang 1 kilo ng hilaw na materyales ay maaaring pumatay ng 250,000 tao. Hindi ito matatawag na sandata dahil lang sa mukhang pulbos ito. Ang mga pulis na humahawak ng mga nakumpiskang dami ay nagsusuot ng guwantes, maskara, at salaming pamproteksyon. Dahil lang hindi sinasadyang paghawak o paglanghap ay maaaring maging biktima rin nila. Ang substansyang ito ay walang patawad. Paano kung manakawan ka at hindi ka lang lumaban kundi binuksan mo mismo ang ligtas, pipirmahan ang mga papeles at sasamahan ng mga magnanakaw hanggang sa labasan? At pagkatapos ay wala kang maalala. Ang scopolamine ay nagmula sa isang halaman sa pamilya ng nightshade. Ginagamit ito sa medisina, halimbawa para sa pagkahilo. Ngunit may iba pang gamit na hindi nabanggit sa mga tagubilin sa parmasya. Sa mataas na dosis, ang sangkap na ito ay ganap na pumapatay ng kalooban. Ang tao ay nananatili sa kanilang mga paa, nagsasalita, sumasagot sa mga tanong, ngunit hindi nila kayang tumanggi. Umorder sa kanila ng kahit ano, gagawin nila ito. Kaya naman ito tinatawag na obedience powder. Sa Latin America, ilalagay ng mga gang ang pulbos na ito sa mga leaflet, business card, at mga perang papel. Kukunin ng tao ang papel at tatanggapin ang dosis sa pamamagitan ng kanilang balat o sa pamamagitan ng aksidenteng paglanghap nito. Walang lasa, walang amoy, nang walang babala. Kalaunan ay iniulat ng mga biktima, naaalala ko ang pag-alis ng apartment at iyon lang. Ang susunod na alaala ay ang pagtayo sa ATM at pag-withdraw ng lahat ng aking pera. O pagpirma ng mga dokumento. O pagmamaneho sa isang lugar kasama ang mga estranghero. Hinaharangan ng sangkap ang mga koneksyon sa pagitan ng mga neuron na responsable para sa kritikal na pag-iisip.
Ang bahagi ng utak na nagsasabi sa iyo ng hindi at nagpoprotekta sa iyo mula sa panlabas na impluensya ay pansamantalang namamatay. Bukod pa rito, ang substansya ay nagdudulot ng mga halusinasyon, pagtaas ng tibok ng puso, at sa mataas na dosis, paghinto ng paghinga. Walang tiyak na panlunas. Sinusuportahan lamang ng mga doktor ang katawan at hinihintay itong linisin ang sarili nito. Hindi ito isang kakaibang dayuhang bansa. May mga naiulat na kaso ng paggamit sa buong mundo mula Europa hanggang Asya. At kung mangyari ito sa iyo, malamang na hindi mo mamamalayan na ikaw ay nadroga maliban kung magpasuri ka sa loob ng unang ilang oras. Isipin mo, 3 araw na walang tulog pero mas maganda ang pakiramdam mo kaysa dati. Mas matalino, mas mabilis, mas may kumpiyansa. Kaya mong gawin ang lahat. At darating ang punto na wala ka nang magagawa. Ilalabas ng methamphetamine ang lahat ng kasiyahan sa utak ng sabay-sabay. Ang maiipon sa isang ordinaryong tao sa isang buong masayang araw ay inilalabas sa loob lamang ng ilang minuto. Pakiramdam mo talaga ay napanalunan mo na ang lahat sa mundo. Ngunit ipinagtatanggol ng utak ang sarili, pagkatapos ng ganitong paglabas, binabawasan nito ang sensitivity sa kasiyahan. Sa susunod, kakailanganin mo ng mas maraming sangkap para maramdaman ang pareho. At higit pa, hanggang sa tumigil ang ordinaryong buhay sa pagdadala ng anumang kagalakan. Pagkatapos ng 2 o 3 araw sa sangkap na ito, magsisimula ang mga halusinasyon. Malala, nakakaramdam ang mga tao ng mga insekto sa ilalim ng kanilang balat at kinakamot ang kanilang sarili hanggang sa magdugo. Nakakarinig sila ng mga boses. Kumbinsido silang binabantayan sila. Ito ay tinatawag na psychosis at maaaring hindi ito mawala kahit na matapos ang tuluyang paghinto sa paggamit ng droga. Para sa ilang mga tao, ang mga pagbabago sa utak ay permanente. Ang paranoia at mga boses ay nananatili sa kanila magpakailanman. Namomolekta ang mga pulis ng mga mugshot ng mga tao bago at 1 o 2 taon pagkatapos ng kanilang pag-aresto. Nagbabago ang kanilang mga mukha nang hindi na makilala, nalalagas ang mga ngipin, nababalutan ng mga ulcer ang balat, lumulubog ang mga mata. Hindi ito katandaan kundi ang ginagawa ng sangkap sa katawan mula sa loob. Hindi nabubulok ang mga ngipin dahil hindi ito sinisipilyo ng isang tao. Binabawasan ng sangkap ang produksyon ng laway, nagiging sanhi ng pagngangalit ng mga ngipin habang natutulog at hinihikayat ang mga tao na uminom ng mga pagkaing matatamis upang masiyahan ang kanilang mga pagnanasa. Matagal nang nakaisip ng termino para dito ang mga dentista. Ang mga sangkap para sa paggawa nito ay legal na ibinebenta. Kaya naman ginagawa ito sa mga kusina, kotse at motel sa buong mundo. Mas simple ang paggawa kaysa sa inaakala. At kaya naman napakahirap itong alisin. Mayroong isang sangkap na tinatawag na carfentanil na ginawa upang patahimikin ng mga elepante at rhinoceros. Para sa mga mababangis na hayop na tumitimbang ng ilang tonelada. Ngayon ay nasa mga lansangan na ito at maaaring uminom ang isang tao ng dosis na imposibleng makita ng walang magnifying glass. Ito ang nakatatandang kapatid ng fentanyl, mga 100 beses na mas malakas. At 10,000 beses na mas malakas kaysa sa morphine. Ang kabayo ay nangangailangan lamang ng 1 dosis. Ang tao ay nangangailangan ng 100 beses na mas kaunti at iyon ay nakamamatay na. Sinimulan na nila itong ihalo sa mga batch ng heroin at iba pang pulbos upang mapahusay ang epekto. Nakakatipid ng tagagawa ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mas kaunti. Hindi alam ng mamimili kung ano ang kanilang makukuha. Ang resulta ay mahuhulaan, ang mga tao ay namamatay ng maramihan, lahat sa isang araw. Sa isang lungsod sa Amerika, mahigit 300 tao ang namatay sa loob ng 48 oras mula sa isang batch. Hindi nakayanan ng mga ambulansya. Nalula ang mga ospital. Nagdeklara ang mga otoridad ng state of emergency. Ito ay totoong balita, hindi isang pelikula. Iniulat ng mga pulis na nagtrabaho sa pinangyarihan na ang ilang biktima ay namatay mismo gamit ang karayom. Ang iba, ilang hakbang lamang mula sa labasan. Hindi lang talaga sila nakarating sa pinto. Ang substansya ay kumikilos sa loob ng ilang segundo. Kapag kinumpis ka ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ang mga naturang batch, kumikilos sila ng kumpleto sa kagamitang pamproteksyon na parang nalalantad sila sa isang biolohikal na banta. Ang ilang butil ng alikabok sa balat o sa hangin ay maaaring pumatay sa isang empleyado ng walang sintomas o babala. May antidote, ito ay direktang ibinibigay sa isang ugat at maaaring pigilan ng kamatayan kung ibibigay sa oras. Ngunit ang panahon para sa pagsagip ay literal na ilang minuto. Sa totoong buhay, halos walang antidote o isang taong sinanay na magbigay nito sa malapit. Hindi lamang ito mga kwento ng katatakutan para sa mga bata. Ang mga sangkap na ito ay umiiral ngayon at maaari mo itong matagpuan ng hindi sinasadya sa pamamagitan ng tableta o panggamot ng ibang tao. Ang pag-alam dito ay nangangahulugan na mayroon kang pagkakataon. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.